The prosecution said National Bureau of Investigation or NBI Director Melvin Matibag and two NBI agents presented sufficient evidence to support the grave threat allegation against Vice President Sara Duterte. For more details, let's bring in mobile journalist Amy Atienza. Amy, gaano raw ka-satisfied ang prosecution sa ebidensyang iniharap nila para sa grave threat article? Yes, Angela, malayo na pero malayo pa yan ang saan ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro pagdating dito sa pagtatapos ng kanilang presentasyon sa impeachment article number 4 or yung doon sa grave threats and destabilization ni Vice President Sara Duterte laban nga sa pamahalaan. Kung babalikan lang din natin no yung mga nagdaang trial, araw na trial para nga dito sa kanilang presentation of witnesses, nabuo na raw kasi ni NBI Director Matibag yung kwento na totoo nga yung pagsasaad ni Vice President Sara Duterte ng kanyang mga banta laban sa Pangulo at hindi na nga lang daw ito simpleng pagbabanta no kundi may plano na nga raw na talagang i-assassinate itong Pangulo. Napakinggan natin mismo doon sa naging presentation din ng prosecution pagdating kay Director Matibag na mayroon na nga raw leads na makakapagtukoy no kung sino nga ba yung mga taong kinontrata mismo ni Vice President Sara Duterte para nga kitilin ang buhay ng Pangulo. Nasa around 20 individuals na raw ngayon kasi they started with different sectors, men in uniform, kahit yung mga miyembro ng Vice President Security Group ay tinanong nila kahit sa Davao Death Squad. At yun nga, nag-trim down itong National Bureau of Investigation para nga mas matukoy nila no, kung sino yung tao nga kinokontrata ni VP Sara. Naniniwala din daw kasi ang NBI no, na hindi lang isa o dalawang tao ang kinausap ni VP Sara hinggil nga dito sa isyong ito. No. At bukod pa dyan, nasabi na rin naman no, ng prosecution no, na doon nga sa kanilang naipresentang witnesses ay talagang authentic yung video press conference ni Vice President Sara Duterte noong November 2024. At hindi lang yan, meron pa daw kasing mga instances prior to that particular press conference na talaga nagpapatunay na itong si Vice President Sara Duterte ay may pattern of violence at meron niyang behavior na talagang nais niyang pagbantaan ang Pangulo. Well, Amy, how important it is for the prosecution to establish the point, yung sinasabi mo kanina, na merong kinausap, merong ng hitman, no? Itong issue na ito, because I would always remember, no, the prosecution would say na this is not a criminal case, it is an impeachment case, therefore, hindi na kailangan na patunayan kung meron ba talagang hitman na kinausap si VP Sara. Angela, yung kung makikita kasi natin no, yung naging presentation din ay ang hinahanap din kasi ng karamihan ay meron na nga ba talagang hitman at kung natukoy na ba talaga yung hitman. Pero ang sinasabi din kasi ng prosecution pagdating nga sa kasong ito ay betrayal of public trust daw kasi ang pagbabanta nga kay Pangulong Bongbong Marcos. So yung betrayal of public trust, isa yan sa mga kasali doon sa mga impeachable offenses to impeach high rank official. So yun yung pinupunto dito ng prosecution dahil nga pag talagang nagbanta ka sa Pangulo ay parang binitray mo na din daw ang public trust. Amy, meron na bang tugon ang prosecution doon sa plano na if ever, kung gusto ba nilang i-adhere yung sinabi ni Presiding Officer yesterday, Chis Escudero, regarding the spokesperson? Meron na ba silang tugon doon? Yes, Angela, nabanggit din ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro na ang plano nila dito ay pag-usapan muna kung ano nga ba yung maaari nilang gawin particular to this instance. Kasi kahapon nga ay nagkaroon ng konting reminder itong si Presiding Officer Chis Escudero pagdating nga doon sa spokespersonship ni Attorney J. Tolosa pati na rin ni Attorney Michael Poa naman for the defense, saying na part kasi to ng sub judice rule kung saan nga hindi ka pwedeng maglabas ng merits of the trial. At ang nasabi dyan ni Representative Luistro, pag-uusapan nila yan as a whole team for the prosecution, pero ultimately, it will be on the decision of Attorney J. Tolosa kung ano nga ba yung pipilian niya to be a private prosecutor or a counsel for a prosecution or maging spokesperson nitong prosecution team na lang.
At ano pa yung inaasahan natin na gagawin sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa susunod na linggo? Yes, Angela, dahil nga magpo-proceed muna tayo na sa State of the Nation address which will happen on Monday and then may kontraso na sila on Tuesday. Technically, walang impeachment trial on those days. Pero on Wednesday, we are expecting na meron na nga magsisimula na mismo ang prosecution team pagdating dito sa presentation nila sa confidential funds. Narinig na rin natin noon na nais nilang ipatawag dito si Violeta Constantino at si Nenita Camposano na former land bank managers para nga daw simulan yung talakayan mismo dito sa confidential funds. And according nga dito sa rule on sub judice ay bawal muna silang maglabas kung ano nga ba yung total merits of the case. Pero kung maalala din natin doon sa mga nagdaang Justice Committee hearings, ito kasi yung confidential funds kasi yung tumutukoy doon sa over 600 million pesos confidential funds ni Vice President Sara Duterte pagdating as the Secretary of Department of Education and in the office of the Vice President. Alright, thank you so much, mobile journalist Amy Atienza.